Maria bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay tumanghaling kapulit sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po si Reverend Father Bong Romano at kayo po ay nakikinig ngayon, inihahandog ng Radyo Maria ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, ang programang En Manos Tuas. Tayo po ay sumasayang papawid sa Radyo Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at sa Twitter account ng ating diocese at San Jose Nueva Ecija, at sa Facebook account ng ating programa, Diocese ng San Jose, at facebook.com. And of course, katabi ko po dito ngayon ang pinakapuno ng programang ito. So, magsasalita na po siya. Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Bishop, meron po tayong mga panauhin ngayon. Medyo na-insecure ako, medyo magagandang magagandang lalaki at sila nga po ay kabilang din po sa mga nagpupursige po na balang araw po ay maging pari. Ito pong mga kasama po natin ay mga seminarian. So ngayon ay magpakilala kayo, brothers. Magandang gabi po. Ako po si Brother Jimmy Reyes, seminarista po ngayon naka-assign sa San Sebastian Martir, Science City of Muñoz. Ako naman po si Brother Rodel Paglinawan, nakasalukuyan po na narito ngayon sa St. Joseph Cathedral. Wow! At syempre umaasa si Bishop, sana palagian niya kayo na maging guest. Oo, talaga. Napakahalaga yung palaging may kasama tayong kasama dito sa talakayan natin. Ayan, talagang may puso talaga para may kalat yung buhay spiritual natin, spiritualidad bilang mga Katoliko. At magandang training din po sa kanila, Bishop, habang naghahanda sila sa isang tawag nga po na buhay pagpapari. At napakaganda na bago pa sila maordinahan ay nakikisangkot na sila sa mga pang-spiritual na programang ito. Kaya praise God! Salamat sa Panginoon, mga kapatid, nandito kayo. At bago po tayo tuluyang dumago sa ating kwentuhan ngayon at talakayan, humingi po muna tayo ng pagpapala at pagbabasbas ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay pangungunahan ng panalangin ng ating kapatid, si Brother Rodel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Diyos Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa iyong walang kahulilip na kabanalan at kabutihan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, sa aming naging pagmamalabis at sa aming naging pagkukulang. Humihingi po kami ngayon ng biyaya
Nanawa, samahan niyo po kami sa aming gagawing talakayan sa gabing ito para po mailahad namin sa mga nakikinig na iyong mga mananampalataya ang mga aral at turo ng ating simbahan na lalong makapagpapalwalhati sa iyong malaon ng malwalhating pangalan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na iyong anak na kasama mo at ng Espiritu Santong naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So Bishop, maraming salamat po at naimbita mo po kami sa iyong programa. And of course, Bishop, gusto rin po naming ma-update yung mga tinalakay ninyo para yung mga talakayan natin ay makakaisa na natin o makakasakay. O yung So, pa Bishop. So, una po, yung pasalamatan natin si Father Bong sa kanyang pagiging anchor ngayon. First time po niyang nag-anchor dito sa ating programa. napag-utusan lang po. Actually po, nung nakaraang linggo na magkakasama po tayo, ang pinag-usapan po natin ay yung integrity of creation. Yung bang, dito nga yung sinabi natin, yung napakahalaga na yung pangalagahan natin talaga yung kalikasan. Kasi ano man ang gawin natin dito sa kalikasan natin, babalik at babalik din sa atin. Binalikan natin yung pastoral exhortation din o pastoral letter ng mga obispo nung 1988 pa, yung What is Happening to My Beautiful Country, no? Yung bang doon nga yung sinabi nga sa atin ng mga obispo na yun nga, ang ganda ng ating bansa at pinapabayaan natin. At sabi nila, wala tayong ibang aasahan na mga laga dito kundi tayo kasi tayong nakatira dito. Tahanan natin ito. Ganun yung bang... Opo. Bishop, alam mo kanina tuwang-tuwa ako, nagbasa ako ng dyaryo. Yung top 1 ngayon po, yung kagandahan ng ilog, yung lake, yung Palawan. Sa 10 bansa, nangunguna po yung Palawan. Palawan, Philippines. Yeah, number 1. So, nakakatuwa Narinig ko ako. din yun. Narinig ko sa balita yun. So yung sinasabi ng mga obispo nga dun sa What is Happening to My Beautiful Country, yung noong 1988 pa ito. Hindi pa makita mo talagang yung mga obispo yung parang na-foresee na nila yung iba't ibang mga kalamidad na nangyari sa atin, no? Yung mga biro mo yung super typhoon, Ayan, tapos yung mga earthquake, tapos yung mga landslides na nangyari, no? Yung talagang noon pa nakikita na nila na talagang kulang yung pangangalaga natin, sinisira natin yung bigay sa atin ng Panginoon at inaanyayahan na tayo na talagang ibigay yung ating sarili, no? Yung bang para sa ganun pangalagahan talaga itong kaloob ng Diyos sa atin. Yung isang sinasabi nga nila, yung sabi nga mahirap gawin ito kasi nga madami daw mga swapang na kuminsan pati mga watersheds yung sinisira para sa sariling kapakanan lang, no? Kahit hindi nila iniisip na madaming mga taong maapektuhan, yung masasaktan, yung bang at mamamatay, no? Yung bang dahil nga sa kawalan ng pakialam ng iba, ganun yung bang pero sabi ng mga obispo doon sa kanilang pastoral letter na yon, sabi nila meron tayong kakayahan, no? Yeah. Meron tayong kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Meron tayong galing, meron tayong pagmamahal sa bayan, gano'n na dapat yung yun nga gisingin natin, nandiyan yan, yun bang at ito mismo yung magtutulak sa atin para gawin natin at pangalagahan itong kalikasan natin. Yung bang sabi nga nila yung sana yung natitirang kalikasan natin, mga kagubatan, pangalagahan natin, yung mga nasugat natin, nasira natin, kung pwede pa nating gamutin natin. Opo. So ngayon naman yung pag-uusapan natin ay yung actually yung conclusion na ng pastoral exhortation, no? Yung bang
yung building a culture of integrity, no? Yung bang yung babalik siguro mahalaga yung ingin natin kay Brother Rodel na basahin niya itong bahaging ito ng pastoral exhortation. Gusto ko lang pong sabihin na itong pastoral exhortation na ito ay binigay din ng mga obispo ngayong taon ng mga laiko, no? Yung talagang hinahamon yung mga laiko natin na yung bang talagang mamuhay ng may integridad. Sa Brother Rodel, pakibasa yung building a culture of integrity, yung number 1. Building a culture of integrity. To build a culture of integrity and to radiate its beauty, we need to foster values, build structures, and present role models that can teach, support, and exemplify integrity lived out in the real world. Siguro yung bago babasahin ni Brother Rodel, yung number 1, yung mahalaga siguro na sabihin natin na yung pastoral exhortation na binabasa natin ay yung the joy of integrity, na yung bang inaano kasi yung mga obispo, yung sinasabi nila yung maganda nakaka-attract, yung bang yung if you are a person with integrity, people are attracted to you, yung bang kasi yung nagagandahan sila, yung bang kaya nga yung sinasabi nga ng mga obispo natin dito sa pastoral exhortation na ito, siguro mas maganda yung sa halip na pag-usapan natin kasi dami naman talagang corruption, di ba? Yung bang palagi naman natin pinag-uusapan. Siguro maganda pag-usapan natin yung kagandahan ng integridad at yun nga, yung may mga role models din tayo na makikita diyan, yung bang kasi kung minsan yung bang yun nga, pinapansin natin yung corruption, hindi naman natin pinapansin yung mga taong gumagawa ng mabuti, no? Yung bang nakakahawa po kasi yung paggawa ng masama. At ito nga, nakakahawa din yung paggawa ng mabuti. Kung merong modelo talaga na ma-influensyan ka, at ito yung binibigyan natin ngayon ng pagpapalaga, brother. Opo. Kaya pakibasa yung number 1. number 1, yeah. Okay. Number 1, we need to honor persons who have shown honesty, Yan. selflessness, courage, and fairness for the sake of others, even when seriously tempted to act selfishly. The taxi driver who returns money left behind, strangers who risk their lives to help others during natural disasters, government workers who refuse to be bribed, the election volunteer who vigilantly guards the ballot box. Their stories can inspire and teach others that a life of integrity is neither impossible nor foolish, but it is our true calling as citizens and as members of one human family. So ito yung unang-unang sinasabi natin, we have to honor persons. Yung bang yung talagang were really models of honesty and selflessness. Na yung bang yung binibigay na halimbawa sa atin ito, pamilya tayong lahat dito, hindi ba yung taxi driver na may naiwan na dollars pa, no? Hindi ko alam kung libu-libong dollars. So yung siyempre naghahanap buhay ka kung minsan pag ganyan, sasabihin mo na talagang swerte ko talaga ito. na yung sasakyan. Biyaya. So yung malaking bagay, yung sasabihin niya, yung hindi sa akin to. So may nagmamayari nito, ibabalik ko ito. Hindi. Tsaka yun, Bishop, maganda rin yung pangangatawan pa rin niya kung ano yung kabutihan niya talaga. At yun yung, kasi isipin niya yung ang mas maipapamana niya din sa kanyang anak. Yung integridad na gano'n. Pero halimbawa nalaman nung anak niya na, loko tatoy, ba't di mo isinuli? So napakaganda, no, yung makakita ka ng, at syempre pag yung mga anak niya nabalitaan yung ginawa ng tatay niya na gano'n, no? Pero may sinoli ang laking halaga. Pakiramdam niya, hero yung tatay niya. Oo. Talagang nakakahawa yun. Pero yung iba naman, sasabihin nila, ba't sinoli mo pa? Yayaman na tayo dyan,
Ang hina naman ng tatay mo. Sinoli. Pero yung nga po, Bishop, yung napakaganda, may mga ganun pa rin sa kasalukuyang panahon. Oo. Oo. Kasi kung minsan nga, yung parang naririnig na lang natin, parang yung mga bad news, Oo. Kaya siguro magkwento talaga tayo ng mga raming mga ganyan. Yung mga mabubuting mga bagay na ginagawa yung sa araw-araw. Oo. So matutunan din natin na magkwento ng mga mabubuting. Oo. Tungkol po dyan sa Balita. mga kwento na sinasabi nyo, yun yung mga TV series ngayon, di ba? Yung mga teleserye. Kung magiging kamukha lang ho nung dati yung Santino, yung 100 Days to Heaven, di ba? Nagpo-promote sila ng ng positive values. Tapos yung honesto. Ganun ba yun? Honesto. Honesto. Yung sa Manila, merong silang ginagawa ngayon, yung nagpapagawa sila ng t-shirt, pero meron silang Ay. programa yung Aba. huwag kang magnanakaw. Yung meron silang programa talagang tinuturo Veritas po. yung kinukwento mo pala, Rodel. No? Paano Opo. kasi yan? May may nabalitaan po kami kahapon po ng umaga. Meron daw pong minsan pinatawag si Cardinal Tagle, si Father Nonong Gonzales CM. Tapos po, ang nila ay rally tayo ng rally against corruption. Pagkatapos, parang wala nang kasunod. Gumawa tayo ng programa na merong may sagot dito. Ang naisip nga po nitong si Father Nonong, yung against the seventh commandment, huwag kang magnanakaw. Tapos po, yung huwag kang magnanakaw na yun, hindi niya alam kung ano laman. To the point na binigyan na siya ng 2 hours sa Veritas. Tapos tinanggihan niya kasi hindi niya alam sasabihin niya. So he was given first 30 minutes. Tapos yung 30 minutes na yon kinulang, naging 1 hour. Ngayon daw kulang na rin. Ang nagsasabi yung staff ng radio program, kulang na yung 1 hour. So baka dumating din sa punto na yung 2 hours na original na ibinibigay, makuha din niya. Plus the fact na inaano nila to, ginagawa nilang parang malaking advocacy na meron silang isang araw ho yata na magsusuot sila lahat ng huwag kang magnanakaw. At ang challenge dito, yung magsusuot mismo, challenge sa kanya yung dapat totoo siya na hindi siya nagnanakaw. Kasi marami yung yung pagnanakaw, yung oras, yung public servant baka nagnanakaw ng clip, paper clip, etc. Nag-uuwi sa bahay. So kung handa kang isabuhay yon, magsuot ka ng t-shirt Opo. na huwag kang Opo. Hindi, talagang yung pag nag-suit ka, tapos ikaw din pala kumukuha, kahit na maliliit na bagay lang. Ayan, Ibang makakonsensya ka talaga. Opo. Ibang, Maganda yun, Opo. Talagang hahamunin ka ng paalalahanan ka ng t-shirt. Opo. Tsaka ang nga ho nito, kung yung ating mga government officials, magsusuot noon. So marami na bang nagsusuot na government officials? Hindi Brother? pa nga ho ito, parang gusto nila yung talagang isang big boom, parang gano'n. maganda yan si Father Peter, sinasuggest din na sa akin Dito rin kanina ba? na gagawin na kung pwede Pero natin pwede, gawin dito sa i-adapt ho natin, Marami na daw pong dioceses na sumusulat maging kay national talaga. Opo. Kanino yun? Kay Bishop Kay Tagle? Cardinal Tagle Cardinal. po. Oho, Ah, pero pwede. ang nag-isip nito ay si Father Nonong Gonzales. Ayan. So maganda yun, Nahawa na nga kami kaagad dyan yung kaya lang positive yung ginawa namin sa Muñoz, brother. Yun naman yung magbigay ka, isako mo ang iyong oo, ani mo, ibigay mo, ibalik handog mo, simbahan mo. Kaya may gagawin. Brother, ikwento mo, brother, si Brother Jimmy. Ayun po, magandang karanasan po namin ngayon sa parokya sabagat dahil panahon po ng anihan, siguro ito po yung pagkakataon na opportunity sa lahat ng mga Katoliko sa Muñoz na dahil biniyayaan sila ng Panginoon, siguro naman ito yung pagkakataong magbalik naman sila ng ani nila na galing din naman sa ating Panginoon. Kaya siguro ito yung tinuturo rin ito yung yung attitude natin yung tungkol dun sa mga temporal goods na ang lahat ng bagay talaga sa mundo ay galing sa Diyos at para sa Diyos. At imbes na maging sakim ka, yung magbigay ka Marunong talaga. Ibahagi. Oo. At papalakpakan natin sila, brother, mga modelo ng pagbibigay. Kaya nakatuwa yung bishop kasi may pinapanood po kaming video na yung alay talaga yung mga bigas, yung mga palay,
talagang papasanin nila during sa offertory. Yeah. Tapos bukod dun sa palay, may mga kung ano pa yung pwede nilang ialay, ihandog. May buhay pa na manok yata. Mag-iingat kayo, Father, baka may mag-alay ng baka. So, tatanggawin namin kahit baka. So, maganda po nga itong unang tinatalakay nga po natin ngayon, yung tinatawag nga. At sana nga po magkaroon tayo ng mga halimbawa ng mga maraming tao na magsasabuhay talaga nitong honesty, yung pagiging selfless, Oo. yung mga ganun po, Bishop. Itong mga heroes natin sa Yung mga bayani, opo. mga kalamidad natin. Ayun bang. Opo. So yung tapos yung mga government workers, I think sa mga government workers natin, di naman lahat corrupt na may mga Ay, din opo. yan, may Totoo talagang may nabubuhay ng may integridad talaga, no? Yung mga ayaw nila na kahit na konti magnakaw sila. May mga mga mahihirap sasabihin nila sa Opo. mga anak nila yung hindi ko kayo pakakainin ng nakaw. Opo. Minsan yung di ba, sasabihin nila may yung kahit na pabiro pag nakaw sa baka sumakit ang tiyan mo diyan, ganyan, iba. Kasi nga yung nakakatulong yun para ganun yung iwasan yung pagnanakaw, no. Tsaka Bishop, babahagi ko lang po yung kasi last Monday nagbigay po ako kami ni Ian, Brother Ian sa Karanglan dun sa mga public teachers ng talk about moral reformation. At nung habang binabasa ko nga po itong integrity, siguro magandang hamon din po to sa lahat ng mga naguhubog sa mga mag-aaral natin na sila rin pagmula nung integrity na to, na sila mismo yung buhay nila, kasi hinuhubog nila tong mga mag-aaral na to. Sana hindi lamang yung mahubog sa isipan, kundi talagang yung buong pagkatao mismo ng bata ay mahubog. Kasi yung formation ba yung bilang tagahubog, yun yung inaano namin hindi lang sila nagtuturo, kundi hinuhubog nila yung mga bata para talaga maging isang mabuting tao. So maraming salamat, brother, sa pagninilay at babalik po kami. Wag po kayong alis. Itutuloy namin itong mga pagninilay na ito. Babalik muna po tayo sa studio. Babalik po ang programang In Manos Tuwas. Have you ever fallen in love or have been troubled in your heart? Have you ever experienced happiness or physical illness or the illness of a loved one? The problems of life and daily living can overwhelm us to the point of being disappointed, discouraged, and even despondent. There is no human being living on earth who can escape happiness, pain, sorrow, success, and disappointment. Radio Maria, bringing Christ into your home, invites you to share with us in 5 to 6 sentences about your story and share with us your special song, that special song that reminds you of the first time you fell in love or your first heartbreak. Reveal to us your love thoughts or your love lost and even love find. Share with us your dreams, your inspiration, and even your fears and sorrows, and tell us why this song is memorable and unforgettable. We'll play the song just for you. Email to us at straightfromtheheart997@yahoo.com or text to us at 0918-629-6310. This is your program. Tell us your story and share with us your song. Straight from the heart. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Alagad ng Diyos, pinili ni Kristo, hinirang para sa bayan ng Diyos, pari magpakailanman, paring Pilipino.
Tunghayan ang buhay ng mga pari, pakinggan ang kanilang mga kwento at alamin ang kanilang patuloy na pagtugon sa tawag ng buhay paglilingkod. Paring Pilipino, tuwing araw ng Martes ganap na 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa himpilang Radio Maria. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manus Tuas. Ito pong muli ang inyong kapatid, si Father Bong Romano po. Si Bishop Bobet po. Brother Jimmy Reyes. Brother Rodel Paglinawan po. So yun po, at nandito pa rin po kami. At sana wag po kayong alis. At ngayon po ay babanggitin namin ang aming cellphone number. At kung meron po kayong katanungan o ibahagi o ipagdarasal, ay maaari po ninyong i-text sa numerong ito. 0949-159-2309. So, brother, pakiulit mo nga. 0949-159-2309. Okay, maraming salamat, brother. At ngayon naman po ay darako tayo sa pangalawa na punto natin na babasahin ngayon. Naririto pa rin po tayo sa Building a Culture of Integrity. At ito nga po, yung hamon sa atin ay kailangan nating kilalanin, parangalan, yung mga tao nga po na talagang nagpapakita ng kanilang kagitingan, yung kabutihang loob, yung pagiging bayani. At ito nga, marami po tayong mga nakita, mga naranasan na naririnig po natin. At sa mga kwan din po natin, sa sariling mga bayan natin, sariling lugar, ay nakakakita pa rin po tayo ng mga mabubuting tao talaga na totoong tapat, totoong nagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. So ngayon naman po, yung babasahin natin at pagbabahaginan po natin ngayon yung ikalawa po na punto sa pagninilay natin ngayong gabi. Number 2, we need to foster a spirit of solidarity among our people to replace the clannish, exclusive mentality, and kanya-kanya attitudes that prevent the formation of true communities of mutual help. We need to be responsible for one another, particularly for the welfare of the least of our brothers and sisters, not only during natural disasters, but also each day of our journey as a pilgrim people. Ang ganda nito, no? Yung talagang foster natin yung spirit of solidarity. Ito yung hindi ba yung dama mo, kabahagi mo lahat yung mga tao, yung mga kababayan natin, yung Yan, talagang kasi yung isa sa mga sinasabi nga dito kuminsan yung kanya-kanya mentality, no, yung mga yung attitude na kanya-kanya, yung parang yung makakabuti lang sa iyo at sa inyo, sa inyong pamilya, ang iniisip mo gano'n, yung bang hindi mo iniisip yung makakabuti sa nakakarami, gano'n, yung bang ito yung tinatawag nilang common good, yung bang so yung napakahalaga siguro yung yun nga yung lumabas talaga sa sarili, kaya yung ginagawa ninyo sa sa Muñoz nga, yung isako mo yung yung isako mo ang iyong oo. Oo. Ani ko balikhandog ko. Yeah, kasi ito yung yung parang lumalabas ka sa sarili mo, no? Yung kasi talagang hindi lang yung sarili mo, yung pamilya mo yung iniisip mo. Iniisip mo yung simbahan, no? Yung bang na pwedeng mong mapagbigyan, na alam mo naman ito simbahan ito yung binabahagi din naman sa mga kapatid nating may hirap, no, itong mga binabahagi sa kanya, no. Opo. At napaganda rin, Bishop, yung kwan nga, yung naalala ko yung kwan yung damang-dama ko yung programa natin, yung pagsasabuhay natin ng Basic Ecclesial Community, yung Damayang Kristiyano. Actually, yung Damayang Kristiyano po ay
hindi nga yung sarili mo kung paano ka dadamay sa yung kapwa-tao. Yung nga, yung walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya lang napakahirap din po nito dahil nakakasanayan na nga po ng tao dahil may mga TV na sila sa kanilang tahanan. Kaya kung magpatawag ka ng damayan meeting, Minsan nahihirapan sila. opo, kasi nga po ay nasanay na minsan yung TV na lang yung kaharap. Oo. Pero napaganda nga po, Bishop, na ginagawa natin ito sa ating diocese. Lalo na nga po ang mga member nito ay yung tinatawag na mga magkakapitbahay. Kasi alam nyo, ewan ko, nung bata kayo, yung mga kapitbahay namin noon, ang lalapit namin sa bawat isa. Yung paggabi, lalabas, yung maglalaro, di ba? Yung mga ganon, taguan, mga ganon, Oo. Namimiss ko yung mga ganon, kaya ba? Kami noon, yung hindi naman lahat ng bahay may TV. No? Yung Opo. naalala ko, nung malita ko, nakikipanood kami dun sa may kapitbahay na may TV. Dahil may mga bata. Ewan ko lang po, Bishop, kung uso pa to kasi sa amin po, nauso yung kapag may birthday, yung mga kapitbahay, pinadadala niya ng mga pinggan na pansit or spaghetti. Parang aside sa bukod sa pumupunta sila, yung mga hindi nakakapunta, pinadadalhan na lang po nila ng mga within that lang po, Community, small community po. Naging practice po yan hanggang ngayon. May mga nagtutuloy-tuloy pa po nun yung mga talagang magkakilalang matatanda na pag nagpahanda po sila, dala mo yung ganito. Parang napapractice po yun sa amin. Yung Pinoy na kultura nun yan At sana nga wag nang mawala yon. Yung tawag sa amin nun yung pasabaw ba? Halimbawa pag nagkatay siya ng manok, yung mga kapitbahay niya patitikman niya Yeah. Mga ganun Tapos kung ikaw naman nagkataon na meron kang ibang ulam, bago mo isoli yung pinaglagyan ng pasabaw, maglalagay ka din ng iba So yun siguro napakaganda nga dito yung tinatawag nga na ito na pinag-usapan natin yung solidarity, yung makita pa rin natin yung pakikipagkapwa. Ano yung gano'n, Pakikipagkapit-bahay. Oo. At ang nakakamiss din po dito, Bishop, brothers, yung ugaling Pilipino na bayanihan. Di ba may kanta nun? Hindi ko alam kung sinong kumanta na grupo ito. Huwag kang magtataka kung mayroon kang makita, bahay na lumalakad sa gitna ng iyong kalsada. Dahil yun ang simbolo ng bayanihan, di ba? Yung mga tao ay binubuhat nila yung bahay, lilipat, magpapatulong. Parang gano'n yata yun. Ayun, parang ayun po, yung bahay doon sa likod. Ayan, yan. Kasi pakita mo. Ayan. At nakakatuwa nga po, Bishop, brothers, nung yung binabalik yung ganong kultura dito sa tinatawag na damayang Kristiyano. Actually, maraming kultura dito sa Nueva Ecija. Ginagawa natin para sa pagbubuo ng damayang Kristiyano dito sa diocese? Actually po, Bishop, yung mga 6 na pamilya na magkakapitbahay, 7 hanggang 8. So sila muna po yung bubuo sa tinatawag na selda ng damayang Kristiyano. Kung yung member ng bawat pamilya, maganda nga sana kung membro na kagad yung nanay at tatay, yung gano'n. Tapos, kapitbahayan talaga yan na mararamdaman mo pa rin na meron kayong ugnayan bilang magkakapitbahay. Kaya yun po yung kultura na gano'n na kapitbahayan na nagmamalasakitan na binubuklod po ng tinatawag na salita ng Diyos. So, ganun po yung ginagawa. Dumarating din po yung punto na kapag umaangat na sila, meron na rin po silang mga IGP, yung sama-sama silang gumagawa ng project nila. Halimbawa, gumagawa ng itlog na pula, yung burong itlog, mga ganun. Minsan may mga IGP na rin sila. Pero ang intention po, talaga yung sana maramdaman pa rin nila at mapalabas yung kahalagan ng pagiging magkakapitbahay, yung ganun ba? Yung hindi ba yung pinakamahirap daw yung madama mong nag-iisa ka no, yung kung yung lalo na pag may problema ka minsan yung mas mabigat pag ikaw lang mag-isa yan, di ba? Pero kung
kung ano, merong damayan talagang na-establish talaga, ano, yung bang, yung, lalong-lalo na makikita mo yung ganda nito, lalong-lalo na pag sa mga sandali na sinusubok talaga yung, yung pananampalataya mo ng iba't ibang mga problema, bagyo na dumadaan sa buhay mo. Diba? At ito nga po sana yung kultura nga po na ganito kasi once na ma-establish na meron ka palang extended family na hindi lang yung sarili mong pamilya. So napakaganda talaga yung maramdaman mo na kahit dumating nga po yung problema na sinasabi. Oo. Tsaka yung ano, ang ganda dito, yung hindi man natin napapansin, yung mga anak natin na maliliit, pag nakikita nila itong tulungan, no, sa mga magkakapitbahay, yung damayan, yung nagiging kultura nila yung ano, yung tulungan talaga, no, dun sa maliit na seldang yun. Apo. Actually, nakakatuwa pa rin dito naman sa sa dice natin. May mga grupo-grupo po talaga na nakikita nila yung kahalagan ng grupo-grupo. Halimbawa po yung damayan ng senior citizen. Napakalaking tulong po sa kanila yan. Umaabot hanggang pag namatay na sila. Yung damay na gano'n, yung talagang hindi lang yung damay na yung makikilamay. Merong support talaga na financial. Opo, napakatitindi. Hindi mabigat ang magpalit. Hindi na sila nabibigatan ngayon. At nakakatuwa rin po yung mga kultura, hindi ba tayo ng mga Pilipino daw mahilig sa kantahan, sa kundiman. Dito sa Nueva Ecija, napakaraming grupo ng harana. At ito po, itong grupo na ito, pag may namatayan, nakikiisa sila doon, yung inaaliw nila. Kumakanta, may mga radio program nga ng mga haranat. At di lang pala yun, yung naramdaman nila na yung pagbubuklod, napakasaya daw nila. Tapos hindi lang din, ganun din po, pag may mga nangyayari na kailangan na magpa-ospital, nagtutulungan. Kaya napaganda, marami pa rin pong mga nangyayari na nagbubuo ng grupo para sa pagtulong sa kapwa-tao, yung ganun. Pag may damayan na ganyan, di ba, yung talagang nagiging focus ng attention ng grupo, hindi ba yung mga mas nahihirapan, di ba? Yung kagaya din sa pamilya yan, yung mga nanay at tatay. Usually kung sino yung pinaka nahihirapan sa mga anak, doon nakatuon yung pansin nila, nandun yung puso nila. Yung mga kung may talagang tunay na damayan, hindi naman parang nagiging normal na lang yun, di ba? Yung kasi nga yung parang isang katawan daw, yung sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan, di ba? Yung so yung kung saan yung talagang bahagi ng katawan na masakit, yung doon nakatuon yung pansin mo. Kagaya din sa isang komunidad kasi isang katawan lang, parang isang katawan lang kayo, no? Bishop, yung experience din namin doon sa Muñoz, yung nag-create tayo ng parang venue, yung mga grupo ng mga maliliit na mga bata, yung sa mga squatters natin, di ba? Yung kinakatikais natin tuwing linggo, feeding program, yung integral na pagtulong, di ba? Yung mga youth, pinapasaya sila, yung mga katikis, kinakatikais. At the same time naman, yung feeding program, yung opportunity na itong mga iba-ibang mga grupo po ay nag-organize din sila para tulungan yung inorganize namin na venue na natulungan nila yung ganon. Kaya nakakatuwa yung akala ko nun yung pang Holy Week lang na support nila dun sa mga bata na mga mahihirap. Naging tuloy-tuloy na po hanggang ngayon. So ang tagal na yon. So, siguro yun din po yung hamon sa amin ng mga pari na mag-create kami talaga ng mga oportunidad para lalo pang mag-unite yung tao para sa tinatawag po na organized na charity din yung gano'n. Yes, so. Napakahalaga. At ito rin po yung Bishop, yung naitayo nga natin na tahanan ng damayang Kristiyano. Yung iniisip namin na bawat parokya din kung paano namin ma-organize. Para maibigay din talaga yung time, talent, and treasure doon sa tahanan ng damayang Kristiyano po natin.
para buong diocese ay makakapag-participate talaga yung gan. May naalala po ako, Bishop, Father, Brother. Yun nung aming naging karanasan nung ako ay nag-aaral pa sa Holy Apostle Senior Seminary during the time of Monsignor Milo. Ang style po nila ay, namin doon ay nagtutulungan yung magkakabatch. Kaya hindi po pwedeng merong isa sa amin na mataas yung grade at yung ibang kasama niya ay bumabagsak. Hindi pwede kasi kailangan ho kami ay sabay-sabay na umaangat. Kasi kapag ka ho merong nalalaglag, tinatanong kami ni Monsignor Milo kung ano yung nangyari sa grupo namin, bakit may napabayaan. So yung grupo ho namin, bawat batch, sabay-sabay na umaangat, nagtutulungan. Ayun, Palagay ko ho doon pa lamang sa formation year, kung merong ganoon ho ay nagiging maganda ang bunga kapag sila ay naging pari na. Siguro basahin natin itong ano. Opo. So, Konti na lang ata yung oras oh, natin. mabilis pa yung oras. Pero pwede natin ituloy. Siguro makuha natin, brother. Ituloy mo yung katuloy na. Number 3, Oo, yeah. we need to ground all our efforts at building a culture of integrity on love. No legislation, no system of rules or negotiation will ever succeed in persuading peoples to live in unity and peace. No line of reasoning will ever be able to surpass the appeal of love. Love is a force capable of inspiring new ways of approaching the problems of today's world, of profoundly renewing structures, social organizations, legal systems from within. Yung ano, yung talagang yung basihan natin o pinakapundasyon ng ating pagsasabuhay ng buhay na may integridad ay yung pagmamahal, no? Hindi yung mga batas o hindi yung mga set of rules, sabi ganyan, yung mga kundi yung pagmamahal. Ito yung karanasan ng pagmamahal na kaloob din ng Diyos sa atin, yung para bang yung ano, yung pinuno ka ng pagmamahal. Yung dapat spontaneous talagang nanggagaling sa puso mo na pagbutihin mo yung pagsasabuhay mo ng buhay mo. Kasi nakita mo lahat ng ito kaloob ng Diyos. Lahat ng ito ay parahan para punuin ka ng Diyos ng pagmamahal niya. Ganon yung mga... Kaya dahil pinuno ka, pwede ka nang mamuno, maging pinuno, ganon, maging leader, no? Yung, para sa ganon yun nga, yung bang maging instrumento ka din para punuin mo din yung iba, no? Siguro po kahit sinisinyasan na tayo, bibilisan ko lang din, may karanasan po kami para matrain talaga yung pagmamahal na ito, ano, yung DK, kasi in connection din po with Damayang Kristiyano Spirituality ito eh. Yung mga lay minister natin, di ba, pag nag-meet sila, yung first part ng tanong nila sa bawat isa eh, papaano ka nagmahal ngayong linggo na ito? At yung pangalawang tanong po, yung mga weakness din na talagang gusto nilang i-overcome. At papaano ka rin hindi nagmahal? At nakakatawa po minsan yung magbabanggit sila ng mga konkretong mga experience nila. Minsan tumatawa kami. Pero alam ko po yung parang kasi yung pagmamahal na yan, kailangan mo na i-train talaga na konkreto yung sarili. At ito nga po yung pinakapuso ng spirituality natin, yung damayang Kristiyano, yung ganun. Yeah, so napakaganda po yung talakayan po natin, pero babalik po muna po tayo sa studio. Wag po muna po kayong alis para sa ilang paalala mula sa ating himpilan ng Radio Maria, Bringing Christ into your home. Youth Geek! Isang radio program that tackles youth issues, youth organization, youth events, and anything about youth. Tuwing alas 11 ng umaga hanggang tanghali. Every Sunday po. Live na live from Makati. Dito sa Youth Geek! Kabataan! Moment natin to! Like Radio Maria Philippines on Facebook. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Audio Now. Just dial 231-460-1020.
That's 231-460-1020. Bring with you Radio Maria anywhere, anytime. Radio Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po ang programang In Manos Tuas at ito pa rin po ang inyong kasama ngayong gabi, ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Bishop Bobet po. Brother Jimmy Reyes. Brother Rodel Pagdinawan po. Brother, meron yatang texter, baka maganda po ay i-recognize natin at maraming salamat po na nakikinig kayo sa programa po ito ni Bishop. At pakibasa, brother, yung text. Hindi po siya nagpakilala, hindi na po natin babanggitin ang kanyang numero. Ito po ang kanyang sinabi. Good evening po sa lahat. Anyway, I'm your avid listener of Radio Maria 99.7 FM. Napakaganda ng programang ito. Nagpapasalamat po ako, at marami akong natutunan sa programang ito. Sana patuloy pa rin ang programang ito. God bless po. Opo, at ipagdasal po ninyo na sana nga po ay tuloy-tuloy lang nga po yung tinatawag na evangelization namin sa pamagitan po ng radio. Especially nga po, we pray for Radio Maria. At sana nga po, supportahan po natin itong Radio Maria para po sa mga pangangailangan din po. So ngayon ay nasa uling bahagi na po tayo, Bishop, brothers. At maganda po yung ibibigay po natin yung paglalagom, Bishop. Yung mabilis pong tumakbo yung oras. Yung pinag-usapan lang po natin ngayon ay 3 bagay lang na sa pagbubuo ng isang kultura ng may integridad. Ganon yung bang sabi nga natin, napakahalaga na yung bawat isa sa atin ay gawin niya talaga yung bahagi niya para dito. Para sa ganon yung maging tagapagpatuto tayo ng buhay na may integridad at yun nga yung mga maging halimbawa tayo, maging modelo tayo, yung mga kasi nga yung sinabi mo nga kanina, Father Bong, yung nakakahawa nga yung paggawa ng mabuti, no, yung mga yung sinabi din natin na pag maganda, yung nakaka-attract yan, yung mga at dahil doon madami yung pwedeng sumunod doon sa mga halimbawang ginagawa, ganon yung bang. Tapos yung dito nga sinabi natin yung una, napakahalaga na acknowledge natin yung mga role models, no, sa buhay pananampalataya, sa buhay na may integridad, ganon yung bang yung mga nagbigay ng halimbawa, no, sa yung sinabi natin yung nagpakita ng honesty, ng selflessness, ng courage, no, yung mga tsaka yung ng tapang na talagang yung ibigay yung sarili para sa iba, ganon yung mga at gawin yung mabuti sa kabila ng mga sitwasyon na kinalalagyan nila, no, yung mga tapos yung sinabi na natin, napakahalaga na may foster natin yung spirit of solidarity, ganon yung bang kasi nga madalas yung namamayani yung kanya-kanya attitudes, ganon yung mga yung iba tinatawag pa nila itong yung parang yung talangka mentality, ganon yung mga crab mentality, yung crab mentality, pag hindi makakabuti sa inyo yung clan ninyo dun sa grupo ninyo, yung mga you will pull out yung mga yung ibang tao na maangat, no, pababa. Hilahin pababa. Tapos yung sa lahat ng ginagawa nating kabutihan at pagpupumilit nating mabuhay ng may integridad, sabi natin yung pinakabasihan talaga nito ay yung pagmamahal, no, yung mga ito talaga yung puwersa na magtutulak talaga sa atin na talagang ipagpatuloy natin kasi yung paggawa ng mabuti parang din parang paglaban sa agos, yung mga kasi yung minsan mahirap magpakabuti, lalong-lalo na kung yung nakapaligid ka ng mga taong
Yun nga yung bang taliwas yung ginagawa. Yung bang, Matatangay ka sa agos. matatangay ka Bishop, sa oh. agos. Talaga. Mm. So, kailangan talaga natin yung malakas na puwersa na kakayanin yung malakas na agos na magdadala sa iyo sa sa pagkasira ng buhay mo, no, yung mga so yung siguro yung itong ating talakayan ngayon, ito na yung uling araw ng pagtatalakay natin dito sa pastoral exhortation on the joy of integrity. No, yung mga siguro ang paanyaya sa atin ng ating pastoral exhortation, ingin natin yung tulong ng ating mahal na ina, siguro pati si Saint Joseph, no? yung mga santo natin, si Saints Lorenzo Ruiz at saka si Pedro Calungsod. At ganun din yung mga bagong santo natin, si Saint John Paul II at saka si John the 23rd. Basta yung pong mga kaibigan natin, mga santo, yung bang humingi tayo ng tulong sa kanila. Sila ay mga halimbawa ng pagsasabuhay talaga ng may integridad at matutulungan talaga nila tayo. No? So maraming salamat mga kapatid. And of course, sa programang ito na pinamumunuan po palagi ng ating mahal na obispo. At ganoon, palagi po yung paanyaya namin na samahan nyo ang ating mahal na obispo, samahan nyo po kami sa programang ito, In Manos Tuas. Tuwing Miyerkules po ito, Bishop, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Pero ano lang ito, yung third Sunday at saka fourth Sunday. Third Sunday and fourth Sunday. At third, fourth, at saka kung may fifth Wednesday. Wednesday. Yun merong 3 beses ang buwan. Kung merong fifth Wednesday. So, kaya wag po kayong mag-isip na wala na yung In Manos Tuas kasi kung minsan nagtatanong wala na po ba yung In Manos Tuas, kasi yung first at saka second week po kasi meron pong ibang programa. So maraming salamat at ito nga po patuloy na makinig para makakatulong po ito ng malaki para sa ating kalusugang pangkaluluwa. At siguro nga po, Bishop, pwede pong humingi po ng konting oras dito kasi po mag-i-invite po sana kami para po sa isang special nga po na bisa natin sa linggo, Brother Jimmy, sa October 26. Yung nga po, yung misa ng pagpapasalamat Anihan 2014. Yung ani ko, balik handog ko, isako mo ang iyong oo. At ito nga po, itinuturo po namin sa mga magsasaka na meron kaming special mass para sa anihan. At alam mo, Brother Rodel, nakapagbigay po kami ng mga almost 400 na sako. At sana, brother, ay makakuan nga po namin ito, yung maibigay at para po sa mga apostolate, particular nga po yung pagpapagawa ng aming pong simbahan. Yeah. So maraming salamat po, Bishop, sa oportunidad na naririto po kami. Pasalamat din kayo, brother, bago tayong paalam. Nagbuong puso po akong nagpapasalamat sa binigay niyo sa aking pagkakataon na maging bahagi ng In Manos Tuas ngayon. Ako po si Brother Rodel Paglinawan, nagpapasalamat. Yun din po ako, Bishop. Nagpapasalamat din po ako bilang naging kabahagi dito sa programang ito. At yun din po nagpapasalamat kami sa mga nakikinig dyan, sa mga tahanan. Brother Jimmy Reyes po, seminarista po na nakasign ngayon sa Muñoz. Apo, bago po yung closing prayer, bendisyon ng ating obispo, isang pagpapala rin po ito sa akin na nakasama ko po ngayon ang aming mahal na obispo at yung dalawang seminarian po. Si Father Bong Romano po ito, ang paring Ilocano Bishop. Yung pong ating closing prayer at yung pagbibendisyon. Gusto ko lang pong sabihin bago yung last prayer natin, baka si Brother Rodel po habang nandito siya sa cathedral, maging regular po kasama dito sa so, programa. Hard na po siya, Bishop. So baka palagi po niyang tatawagin din si Brother Jimmy. Opo. Opo, Bishop. Yan. So, kasama rin po si Father Bo. Isako mo kayo po. Sige po, ngayon anyayain ko po kayo na manahimik sandali
at kilalanin natin muli yung presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa biyayang magkasama-sama ngayong gabi at sama-samang talakayin ang pastoral exhortation ng aming mga obispo sa Pilipinas, yung The Joy of Integrity. Iniling po namin na sana itong paanyaya ng aming mga obispo ay maging biyaya para sa bansang Pilipinas. Dami pong mga balita tungkol sa corruption, pero naniniwala po kami madami ding mga taong gustong mamuhay ng may integridad, ayaw magnakaw, ayaw kumain ng nakaw, at talagang kahit na mahirap na ang buhay nila, patuloy pa rin ang pagtayo para sa kabutihan at para sa tama. Nagpapasalamat po kami sa mga taong ito na patuloy na nagiging tapat sa inyo, tapat sa buhay pananampalataya, tapat sa kanilang pagmamahal sa kanilang bayan, sa kanilang pamilya. Salamat po sa kagitingan nila. Salamat sa kanilang kabayanihan. At iniling po namin na sana lahat po ng nakikinig namin mga kapatid ngayon ay basbasan po ninyo. Lalong-lalo na po yung nag-text sa amin, bagamat hindi namin alam yung pangalan. Patuloy po ninyo kaming gabayan sa inyong biyaya, sa inyong pagmamahal, sa inyong yakap. At sana madama palagi namin na ikaw ay Diyos na patuloy na naglalakbay kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito iniling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.